Kumusta mga tropa? Welcome back sa ating channel. Alam nyo, sa dami ng mga email at sulat na natatanggap ko araw-araw, may mga kwentong sadyang pumupunit sa ating puso. May mga kwentong hindi lang basta karanasan, kundi mga lihim na matagal nang kinikimkim ng nagpadala. Ngayong gabi, isang napaka-espesyal na sulat ang ibabahagi ko sa inyo. Galing ito sa isang sender na nakiusap na itago natin sa pangalang Alan. Ang pabagat ng kanyang kwento ay ang unang pag-ibig ko, ang kwento ni Kuya Ben. Ito ay isang kwento ng first love, pero hindi ito yung tipong high school sweethearts na nakasama mo sa prom. Ito ay tungkol sa isang malalim, tahimik, at komplikadong paghanga sa isang taong hindi inaasahan. Dear Kuya Allen, kumusta po kayo at sa lahat ng mga nakikinig? Medyo kabado po ako sa pag-share nito, pero gusto ko lang ilabas ang bigat sa dibdib ko. Ito ay tungkol kay Kuya Ben, ang taong naging higit pa sa isang empleyado sa bahay namin. Siya ang taong naging sandingan ko, ang tahimik kong tagapagtanggol, at ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko sa paraang hindi ko maipaliwanag noon. Noong elementary pa lang ako, andun na si Kuya Ben. Naalala ko pa nga noong una siyang dumating sa bahay namin. Galing siya sa probinsya sa Cebu. Pitpit ang isang lumang bag at ang mahiyain niyang ngiti. Errand boy siya ni tatay. Siya ang gumagawa ng lahat. Taga-ayos ng tumutulong gripo, tagalinis ng bakuran, at higit sa lahat, ang aming driver. Noong elementary ako, wala pa akong pakialam sa mundo. Para sa akin, si Kuya Ben ay bahagi na lang ng background ng bahay. Pero kahit ganoon, ramdam ko na ang presensya niya. Siya ang laging gising ng maaga para painitin ang makina ng sasakyan. Maririnig mo ang busina niya tuwing alas 6 na ng umaga. Senyalis na kailangan ko na ring bumangon. Pagpasok ko ng high school, unti-unting nagbago ang timpla ng lahat. Dito nagsimulang magkaroon ng kulay ang mga simpleng bagay. Dahil naging busy na ang mga magulang ko sa negosyo, si Kuya Ben na ang naging constant companion ko. Siya na ang naghahatid sundo sa akin araw-araw. Sa loob ng sasakyan, doon nagsimula ang aming mga usapan. Noong una, puro opo at okay lang ang mga sagot ko. Pero habang tumatagal, naging komportable ako. Habang binabaybay namin ang traffic sa Maynila, magtatanong siya, "Toy, kumusta sa school? May nambubuli ba sa'yo? Sabihin mo lang sa akin." Yun ang mga tanong niya. Nagsimula akong magkwento tungkol sa mga terror na teacher, tungkol sa mga kaibigan kong makukulit, at pati na sa mga kunyaring crush ko na babae para lang hindi niya mahalata ang totoo. Habang nagkukwento ako, nakikita ko siya sa rearview mirror. Nakikita ko ang mga mata niyang nakatitig sa kalsada, pero nakikinig ng mabuti. Tinatanong ko rin siya tungkol sa buhay niya. Doon ko nalaman na maaga siyang naulila at kailangan lumawas ng Maynila para suportahan ang mga kapatid niya sa probinsya. Ikinwento niya ang asol na dagat sa Cebu, ang amoy ng tuyong isda sa umaga, at kung paano siya natutong magmaneho sa mga baku-bakong kalsada doon. Sa bawat kwento niya, parang nadadala niya ako sa ibang mundo. Isang mundong payak pero totoo.
Habang tumatagal, napapansin ko na ang mga detalye sa kanya na hindi ko nakikita noon. Si Kuya Ben, hindi siya yung tipo ng lalaki na makikita mo sa mga fashion magazine. Pero meron siyang taglay na karisma na hindi kayang bilhin ng pera. Ang balat niya ay kulay kaymanggi, yung tipong sun-kiss dahil sa trabaho sa ilalim ng initan. Matangos ang ilong niya at may makapal siyang kilay na nagbibigay ng seryosong aura sa kanyang muka. Pero ang pinaka-favorite ko, yung mga kamay niya. Magaspang ang mga palad niya dahil sa pagbubuhat ng mabibigat na gamit sa bahay. Pero tuwing tatapakin niya ang balikat ko at tuwing iaabot niya ang baon ko, ramdam ko ang lambot ng kalooban niya. Minsan nakikita ko siyang nag-aayos ng sasakyan sa garahe. Walang pangitaas, basa ng pawis ang likod, at seryosong seryoso sa pag-a-adjust ng makina. Sa mga sandaling yon, tinitingnan ko siya mula sa bintana ng kwarto ko. Doon ko unang naramdaman yung kakaibang init sa dibdib. Isang kaba na hindi nakakatakot, kundi nakaka-excite. Doon ko sinimulang tanungin ang sarili ko, bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit siya ang hinahanap-hanap ko? Hindi ito yung paghangang pambata lang. Hindi ito yung pag-idolo sa isang kuya. Alam ko sa sarili ko, kahit takot akong aminin, na nahuhulog na ako sa kanya. In love na ako kay Kuya Ben. Nang mag-college na ako, naging mas malapit pa kami. Pero naging mas mahirap din itong itago. Madalas na mag-imbita si tatay ng mga kaibigan sa bahay para uminom. At laging kasama si Kuya Ben. Hindi dahil pinupersa siya, kundi dahil talagang kumpiyansa sa kanya si tatay. Isang gabi, medyo naparami ang nainom nila. Matapos ang tawanan at kwentuhan, nakatulog na ang lahat. Tahimik na ang buong bahay. Tanging huni na lang ng mga kuliglig at ang ugong ng electric fan ang maririnig. Hindi ako makatulog. Ang isip ko, nandoon sa maliit na kwarto ni Kuya Ben sa likod ng bahay. Dala ng labis na pananabig at siguro ng konting tapang, pinuntahan ko siya. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakita ko siyang nakahiga. Suot pa ang kanyang pantalon, mahimbing na natutulog. Sa dilim ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay isang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Umupo ako sa tabi ng kama niya. Pinagbasdan ko ang bawat detalye ng mukha niya habang tulog. Ang mahaba niyang pilikmata, ang mahinang paghilik, ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Sa sandaling yon, parang tumigil ang mundo. Gusto ko siyang hawakan. Gusto ko siyang yakapin at sabihin, Kuya, mahal kita. Pero nanatili akong tahimik. Sapat na sa akin na malapit ako sa kanya. Doon ko napatunayan na ang pag-ibig, hindi naman laging kailangan may kapalit. Minsan, sapat na yung alam mong ligtas ang taong mahal mo.
Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, may nagbago. Isang hapon, habang nagluluto siya ng merienda, at ako naman ay nakaupo sa tabi niya, bigla siyang nagsalita. Toy, may bumabagabag ba sa'yo? Parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Ang tanong nito. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sinabi ko na lang na nahihirapan ako sa pag-unawa sa sarili ko at sa nararamdaman ko sa mga tao sa paligid ko. Hindi ko binanggit ang pangalan niya pero parang nakuha niya. Tumingin siya sa akin. Yung tinging puno ng pangunawa. Alam mo, Toy, ang buhay, hindi naman laging diretso ang daan. Minsan may mga nararamdaman tayo na akala natin ay mali. Pero ang totoo, kailangan lang nating tanggapin. Basta wala kang sinasaktan at totoo ka sa sarili mo, walang masama doon. Ang sabi nito. Doon ko naramdaman ang pinakamalaking ginhawa. Hindi man kami nagkaroon ng label, hindi man kami naging tayo sa tradisyonal na paraan, alam kong naiintindihan niya ako. At ang pagtanggap na iyon ay higit pa sa anumang romantic na relasyon. Lumipas ang mga taon, graduate na ako. May trabaho na. At si Kuya Ben naman ay nagpasya ng bumalik sa Cebu para doon na magretiro at magtayo ng sariling maliit na negosyo. Noong araw na umalis siya, hindi ako umiyak sa harap niya. Umiti lang ako at nagpasalamat. Hanggang ngayon, nag-uusap pa rin naman kami. Paminsan-minsan, nagtitext siya. Kumusta na ang engineer namin? Huwag magpapagod masyado ha. Ang sabi nito. At sa bawat mensahe niyang yon, bumabalik ako sa pagiging batang Toy na nakaupo sa backseat ng sasakyan at lihim na nakatingin sa rearview mirror. Sa inyong mga nakikinig, lalo na sa mga kabataang dumaraan sa ganitong sitwasyon, yung nagmamahal ka ng taong tila bawal o hindi pwede, huwag niyo sanang isipin na mali kayo. Ang unang pag-ibig ay hindi laging nagtatapos sa happily ever after. Minsan ang layunin lang nito ay ituro sa atin kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Kung paano rumespeto at kung paano maging matapang. Si Kuya Ben ang naging safe space ko. Siya nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa respeto at pagprotekta sa isa't isa. Grabe mga katropa, isang napakabigat ngunit napakagandang kwento. Sa sender nating si Allen, maraming salamat sa tiwala sa pagbabahagi ng iyong unang pag-ibig. Ang aral dito, ang pag-ibig ay may iba't ibang muka. Hindi ito laging nauwi sa relasyon, pero palagi itong nag-iiwan ng mga marka sa ating pagkatao. Ano ang masasabi niyo sa kwento ni Alan? I-comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. I-click ang bell icon para sa susunod nating kwentuhan. Ingat kayo lagi mga kaibigan. God bless at see you sa next episode.